Today we're going to Aomori! This is part of our series where we explore the Tohoku region. So yesterday pumunta tayo sa Akita, diba? Check nyo yung previous ko na video if you want to see what we did and where we went dito sa Akita. Today naman, we're going on a day trip to Aomori. Pinaka-excited ako doon is the Takayama Inari Shrine. Pumunta din tayo sa temples and syempre, magpo-food trip. Samahan nyo kami today in our Tohoku tour. Next stop, Aomori! Hello! To get to Aomori, meron po tayo kung sasakyan ngayon. Hindi tayo mag-commute kasi mag-day trip tayo. So, ayan, we're going to ride a car to get there. Ayan, so nasa kotse na po kami ngayon ni Arman. Tayo are on our way na to Aomori. So, from here sa Akita to Aomori, if sasakay kayo ng kotse, non-stop mga around 3.5 hours yung travel time. So, medyo matagal siya. That's why maaga kami umalis. Mga around 7:30 pa lang, paalis na kami. But if you're going to take the train, it should be much faster. Right now lang, medyo marami kami, may kotse naman. We will get on a road trip. Yung unang pupuntahan natin dun sa Aomori ay ang Takayama Inari Shrine. So if you're familiar with the Fushimi Inari Shrine sa Kyoto, parang ganun siya. Pero ito sa Takayama, thousands of torii gates so talaga yung nandun. So yun yung una nating pupuntahan dun. Nag-stop over po kami saglit for toilet, tsaka konting drinks dito sa ayan, mga vending machines. And talagang ano dito, no? Malamig. I mean, summertime, in-expect namin na mainit talaga. May dala pa kaming mga fan, bumili pa kami ng mga cooling wipes. Pero since nasa north part tayo ng Japan, mas malamig dito, guys. Oh, ang daming puno, maaliwalas and presko yung hangin. Ayun, sa likod nga namin may onsen, no? So, uso talaga yung mga onsen dito kasi mas malamig talaga tong area na to. Sayang, guys, di natin naabutan. Meron silang festival. Ang pangalan ng festival nila ay The Nebuta Festival. So, dyan sa festival nila, may mga ganito. May mga oni, may mga demons. Ayan, maglalaban sila with the samurai. Apples. Known for their big apples daw si Aomori. Kaya apple-shaped ito. Wow, ito yung sa Nebuta something festival nila. Galing! Guys, stop over lang to ha, sa 7-Eleven. Tapos may ganito. May parang museum. Ayan, maliit lang naman. Storage pala to. Biglang naglalaro na ng ping-pong. Ayun, nagpiping-pong na sila. Yan friends, dito sa area na to, marami talagang mga onsen dito sa north of Tohoku region. Kilala sila sa mga onsen here. Pero hindi man tayo mag-onsen na kasi summer, mainit. Babalikan natin to kapag winter time na. Right now, andito tayo, aakyat tayo papunta dito sa Sugaru Jamisen Gallery. Okay, so we made a stopover here sa Sugaru Shamisen Hall dito sa Aomori Prefecture pa rin. Andito kami kasi na-inspire ako dun sa pinanood namin ni Armand na movie na Ito or Itomichi. It's a 2021 film by director Satoko Yokohama. So yung main character doon, she works in a maid cafe pero yung performance niya is with a shamisen. Ito yung shamisen. Yan, it's like a stringed instrument, Japanese stringed instrument. And ang galing, ang ganda ng movie, ang ganda ng performance. I watched it sa JFF Theater na website. You just have to make an account and then from there you can already watch the films there. So one of the movies na nakita ko doon is actually set in Aomori. We are making a stop over here because I want to see a shamisen performance as well and check out yung history and relevance nitong shamisen dito sa Japan. Unfortunately, we cannot record or take videos ng shamisen na performance. Lunch break muna tayo. Hindi pa tayo nakakarating. Ang haba ng biyahe. We are going to have lunch muna kasi nakailang stopover din tayo. May nakikita kami na parang hole in the wall lang na restaurant. Tingnan nyo. Halos walang tao. Konti lang yung customers. Lunchtime na sa lagay na to ha. Ayan siya.
Ganito lang kaliit yung restaurant. It's quaint and homey. Parang karinderya sa probinsya. Ganyan. Karinderya nila dito sa Japan. I'm having gyudon. Si Armand ay mag-omu rice. Excited ako kasi. Parang feeling ko parang home cooked yung nila dito. Yung style nila dito. Ayan o. Andyan lang yung nanay na nagpa-prepare ng food. Mura lang din yung mga food nila, friends. Oh. Ayan. Wow. Kala mo naman nababasa ko in Japanese. Buti may kasama kami marunong mag-Japanese. Pero, ayan. It's relatively cheap. Yung name po ng restaurant na ito ay Kohi no Yakata. Ay, nato. Hi. Kumokchahan. Kulang yung lasa. Tikman na natin ang gyudon. Ito po, ayan, rice and beef. Sarap po. Ang sarap po niya. Ganda ng quality ng beef. Tapos malamis-namis siya. Yung onions, matamis. Then parang merong noodles na kasama. Yan o. Itong noodles na to. Then the rice. Oh my god, the rice. Parang masarap. May kasama palang miso soup. Akala namin walang kasama pero meron palang sabaw. Ito naman, pickled cucumbers or cucumbers lang. Crisp. Sarap. Sarap ng lunch ko. Siyempre makikitikim din ako sa omu rice. Ito po ang ating omu rice. Excited na ako. Sarap niya. Very heavy. Pero masarap. Ng egg. Nainggit ako sa ulam ni Arman. Friends, alam niyo yung series na Midnight Diner sa Netflix? Parang ganun yung vibe dito sa karinderya kasi yung Oba-chan na nagsaserve dito sa amin, siya na rin mismo yung nag-entertain ng customers, siya rin mismo nagluluto, tapos isa-isa niyo lulutuin yung mga order. So, fresh talaga. Yun nga lang, it takes some time for the food to come to you kasi isa-isang dumarating yung mga pagkain. But trust me, it's worth it. It's yummy. Siyempre, order pa rin tayo ng kalpis. This is our new favorite drink now dito sa Japan. Masarap niya. Mas masarap siya dun sa unang kalpis na tinry natin. Oo. Ito, ang sarap nito. Para siyang yogurt drink. Well, may yogurt talaga, di ba, ang kalpis. Sariling timpla niya to, guys. Kasi nakita namin na manually niyang piniprepare yung drink. So, hindi siya like nakabote lang. Kasi sariling timpla niya to ng kalpis. Ang sarap po. This is our Midnight Diner moment. Diyan kami pumasok kanina. Ayan, lahat ng mga bawang. Friends, ganito yung itsura niya sa loob. Ganyan siya. 1,000 torii gates. Parang ang ganda sa loob. Para siyang garden. Ayan, may ritual yata pag nagagawin dito. Okay, bago pumasok, yubaw. Ikot-ikot bago pumasok. Hala, paano yan? Pumasok ako kanina. Hindi ako nagbaw. Hindi counted kasi hindi ako nagbaw. Okay. Gawa-gawa ng rules. Diretso na ako. Diretso, tapos punta doon. Oh, ikaw na, Armand. Okay. One eye sa left. Tapos right, tapos left, tapos diretso. And then, magbow every time. Bow. And then, left. And then, bow again. Bow. Right. And then, straight ahead. Ito ang ating challenge. Ilang steps ba ito? Binibilang nila sa taas ko ilang steps. Ako mag-concentrate ako in climbing. Oh my God. Ito po ang ating dinadanas ngayon ng kalbaryo. Char. Feeling ko, hindi ko kayang hindi mag-stop. Lapit na. Kailangan ko magpahinga. Doon tayo galing kanina, friends. Oh, yung torii gate na yan. The first torii gate. Ito si Armand na una na. Okay, I shall climb. 100. Oh my God. 98. Nahiya pa sila. Ay! Grabe. Hingal-hingal ako. Para maklensa ang body mo daw. Para maklensa ang body.
Body and soul. Ay, mag-gargle? Ayan, para ma-cleanse daw ang body. Wash your hands, gargle the water, and spit it out. Don't drink it. Masarap parang pong ilmay. Ano talaga? Okay. We shall wash our hands. Lamig ng tubig. Hala, gusto ko na siyang inumin now pa lang. Ang lamig. Pero bawal daw inumin. Dapat ay gargle lang the water to cleanse. Sarap ng tubig, guys. Galing bundok, ang lamig. Wala pa kami sa actual na Torii Gates, na Thousand Torii Gates, friends ha. Pero ang ganda na dito. Dito pa lang sa bungad. Ayan oh, may mga iba-ibang shrines diyan, maraming mga shrine. Hanggang dito, wala masyadong tao. You would think na medyo tourist spot siya, pero walang tao. Kalmado and tahimik. Oinari, the fox. Oinari. Ah, ayun, yung fox. Inari Jinja. Ito daw ay temple of one of the gods. Yung god daw dito ay yung Inari. Arigatou gozaimasu. Okay, ito na siya ang shrine ng temple. Ito si yung fox god. Pero kayo mag-offer ng prayer dyan. Okay, first, you offer the coin. And then prayer. Bow. Then bow. Then ayan na, nakikita ko na siya. Guys, ito na po. Ito na mga Torii Gates. Ito na yung parang garden. Wow! Oh my God! Mapasukan mo lahat ng gates, dapat dito ka daw pumasok. Dito ka mag-start na pumasok dito sa gate by the bridge. So, pasok na tayo sa second bridge natin. Hello! Friends, kung sa Fushimi Inari sa Kyoto, nag-aagawan kayo ng moment, dito sa Aomori, wala kang kaagaw sa mga Torii Gates. Over 1,000 Torii Gates yan. Or not sure ako kung over 1,000, basta 1,000 Torii Gates. You can take as much pictures as you like. Tingnan nyo naman, halos walang tao. Hindi pa kami tapos sa taas. Akit po kami sa taas. Guys, ang saya. Konti lang yung nakasalubong namin ng tao. Parang wala pang 10 people. So, itong Torii Gates na to, so 1,000 gates siya, diba? So, dahan-dahan, paakyat kayo. Pagdating nyo dun sa dulo, meron pang view. Remember lang pala guys na bawal nyo hawakan ang Torii Gates. Nakalagay dun sa rules na do not touch daw. Yung mga nag-touch kanina, huwag nyo sila gayahin. Huwag nyo i-touch yung mga Torii Gates. Ayan oh. Kita nyo na yung view. From here. This is the top. I'll show you the top. Wow! Ang ganda! Yan yung dinaanan natin, guys. Yan yung inakyat natin. That's the view from up here. May baby bridge. Maliit lang siya na bridge na. Friends, ang masasabi ko lang po ay that was so worth the 3-hour drive from Akita. Sobrang worth it po. Ay, kahit na napagod ako kaakyat, hindi ako mahilig sa stairs ha, pero oh my gosh, sobrang worth it. Kahit ngayon happy pa ako. Kahit ito lang solve na yung araw ko kasi masaya na kami doon. Pero hindi pa tapos ang araw, meron pa tayong pupuntahan next. Before that, kuha muna tayo ng ice cream, pampalamig. Oh my God, pawis na pawis po ako. Pero happy and fulfilled. After your after ng hiking na yon, merong parang convenience store or restaurant dito sa baba where you can buy drinks from the vending machine or ice cream. Ayan, pampalamig. After nito, uwi na tayo. Ay, flower, dadaan pa tayo. Umuulan. Ice cream. Umuulan. Along the way.
Ambon lang naman. Ayan, itong ice cream. Nakita din namin to sa mga convenience store actually. Wrap. Parang marshmallow. We're on our way now to, ayan, yung place where we will find the mga blue hydrangea. Magagandang mga blue flowers kasi in season sila right now dito sa Akita. Ngayon yung season where they bloom, mga around June to July, ganyan. Medyo liblib nga lang pala yung pasukan. So, malalang navigation ang kailangan. Since nakakotse kami right now, pasok-pasok kami sa mga eskinita. Friends, would you believe na 7 PM na right now? Past 7 na. Pero tingnan nyo, ang liwanag. Alas 7 ng gabi dito sa Akita, pero maliwanag. Ay, Akita, hindi pa tayo Akita, sa Tohoku. Ayan, ito siya. Ito yung pupuntahan natin right now. So, dinayo natin to dito. Nasa Akita pa rin po ba tayo, ate? Or, ay, Akita na. Ayan, ito ang pupuntahan natin. Ang Unshoji Temple. Kasi nandyan sa Unshoji Temple ang mga blue hydrangea. Ate, ano po yung Japanese name ng mga halaman? Ajisai. Ajisai. Ayan, blue hydrangea or Ajisai. Grabe, di madaling makarating dito kasi pasikot-sikot yung inakyat namin sa, ano ba to, parang village ba to or parang community. Kami nakakotse kami, so pasikot-sikot kami dito sa mga daanan. Mahirap daw talaga. Nung research namin, as in you'll sneak through the narrow roads in order to get to the Unshoji Temple. Pero, if hindi kayo nakakotse, pwede rin makapunta here through train or through bus. Ito yung bus station Ay, ayun. Andyan lang pala bus station. Okay. So, bababa lang sila ng bus. Tapos, maglalakad sila. Papunta dun sa temple. Ganun gagawin namin. Maglalakad din kami going to the temple. Interestingly, ang opening time niya ay 6:30 PM. So, hindi ko alam bakit gabi ang opening time para ma-observe ang mga bulaklak. Siguro yung opening time na yun ay for the temple, not for the flowers. We don't know. We'll see. Malalaman natin pagdating doon. Ito na ang entrance. Ayan ang mga blue hydrangea. Laging nakakalimutan yung Japanese niya na pangalan. Ay, ang ganda. Kaya pala gabi ang opening time nito. It's because iniilawan siya. Nag-illuminate. May light. May lighting na ganap dito sa Hello, Armand. Ay, ang ganda dito. Picturean kita. Ay, picturean kita dyan. Ganda na naka-white ka. Parang may blue light, no? Ang ganda. Ito pala sila. Nakalimutan ko ulit yung pangalan. Basta blue hydrangea sila in English, ha? Nagdadalawang isip pa kami kanina na parang tama ba talaga na gabi? Kasi how would you see the flowers at night, diba? Pero ganito pala kasi may lighting na ganap. Ayan guys, mga bulaklak all over the place. It doesn't matter kung saan ka man pumunta dito sa temple, basta all over the temple, blooming itong mga bulaklak na to sometime in June and July. So perfect time to come here if you want to experience itong mga flowers ay summertime. Pasok tayo sa mismong temple. This is the temple guys. As you enter the temple, mag-alay daw tayo ng coins. So alay tayo dito. Ayun. Ay, ang ganda. Ganda dito. Wow! Ganda. Para tayong papunta sa headquarters ng mga Demon Slayer. Ganda guys. Bulog ko. Ito, on both sides namin may mga bulaklak. Ganyan. Ganda. Ganda ng garden na to. Feeling ko maganda, syempre maganda rin to sa umaga. No? Sama ako sa pag mo. Ayan, kulay blue. Pangit yung lighting. Dito tayo. Ay, hindi naman crowded, pero maliliit kasi yung mga path. Kaya kahit na konti lang yung tao, minsan nagbabanggaan kayo, minsan mahirap mag-take ng picture. So, ang tip ay, punta kayo dito sa mismong opening time niya para mauna kayo sa mga good photo spots, para wala kayong kaagaw. Ay, ito na yata yung entrance to the actual temple. Ayan o. Bakit dun? Ito ang Unshoji Temple. Ayan siya. And then all over the place, ang daming flowers wherever you go. Dito pa lang may path dito, puro bulaklak. Wow! Oh my God! Maganda yung view dito. Ayan, Field of Hydrangeas. Ate, ano ulit pangalan sa Japanese ng bulaklak? Ajisai. Okay, Ajisai.
Ayan, a field of ajisai. Ang ano lang, nasisira lang nung blue na light yung kulay. Pero maganda to, imagine niyo to sa umaga guys. Oh. Ayan, kita niyo ang likod ko, puro bulaklak yan lahat. Ayan o, puro flowers yan, yung kulay purple na yan. Now we are going to the temple itself kasi syempre, temple naman talaga itong lugar na to. It's the Unshoji Temple. Parang yung sa ano kanina, sa Inari Shrine kanina na maghuhulog ka ng coins and then mag-offer ka ng prayer. Friends, parang may horoscope dito. Ino-horoscope si Arman based on the fortune na nabunot niya dun sa ano, dito sa temple. Try din natin yung parang horoscope na yan. Pero it's in kanji, it's in Japanese. So, kailangan natin ng Japanese people to read for us. Tayo po ay mag-alay ng coins. And then, we... Lakas. And then now, tayo po ay mag-aalay, magbabayad ng 100 yen. After that, kukuha tayo ng ating fortune sa balota. Yan, ito ang fortune natin. Ang fortune natin ay in Japanese. So, kailangan natin magpatulong dun sa family ni Arman para mabasa natin kung ano ang fortune natin. Tapos, after mo mabasa yung fortune mo, ifo-fold mo siya, and then itatali natin dito. Itatali mo yung knot here to secure your fortune. 今は準備期間でだからまあ今なんかちょっと nag-iisip もう ka 少 or し待ってた方がいい nagpe-prepare ってこ ka と ng mag-business ka. Arigatou gozaimasu, これこう折 ito-san. って Tali na natin ang ating fortune. If you notice, most of the hydrangea here ay kulay blue. Pero if you go around Akita, iba-iba actually yung mga kulay nila. Merong mga medyo white na pinkish, merong purple, and ayan, maraming blue. Kasi yung kulay daw nitong mga hydrangea ay nakadepende yung kulay nila sa acidity ng lupa. Kaya minsan, isang bunch of hydrangea or ajisai, iba-iba yung kulay nila. We're back na sa hotel, guys. Ayan, as you can see, nakapag-robe na ako kasi pagbaba namin ng kotse, pag akyat namin dito sa room, agad-agad akong nag-prepare na for me to get to the onsen kasi libre yung onsen dito sa Dormy Inn. Pero ba ko isang video, I link it somewhere here or sa description box. Doon, i-detail ko talaga kung ano yung experience ko doon sa onsen. But in a nutshell, it's a traditional Japanese onsen in the sense na hubot-hubad talaga, everyone. And then after ko mag-onsen, bumaba ulit ako sa first floor para i-take ang aking free ramen. O diba, may libreng onsen ka na, may libreng ramen ka pa. Saan ka pa? Dito na sa Dormy Inn. It's a perfect way to cap the day. Sobrang saya na experience ko ngayon. Sobrang sulit yung travel namin to Aomori. Sobrang haba ng biyahe, guys. Nakakotse na kami noon pero mga 3 hours yung biyahe one way. Pero the moment that we got to the Inari Shrine, talagang, oh my God, sobrang worth it. Kahit yun lang yung puntahan namin, okay na kami. But syempre, hindi lang naman yung experience natin. Napuntahan din natin yung mga hydrangea dun sa temple. Gabi namin siya pinuntahan, friends, kasi nasa schedule na parang it opens at around 6:30 or 6:45 PM yata. So inisip namin, yun yung perfect time to visit there. Pero pagpunta namin dun, totoo naman na merong ganap kasi may mga pailaw, mga ganyan, tsaka nabumukas yung actual na temple. Pero hindi mo lang masyadong ma-appreciate yung beauty ng mga flowers kapag madilim, even with the lights. Actually, yung mga blue lights, I think it
actually ruined the look of the flowers. I would suggest na if possible, punta na lang kayo ng umaga. Parang feeling ko mas maganda siya kapag umaga puntahan rather than gabi. Yun lang yung medyo pinaghinayangan ko today, but despite that, okay naman eh. Maganda rin pa rin yung experience. Very magical pa rin yung pagpunta doon kasi talagang napapaligarian kayo ng sobrang dami-daming bulaklak. At least may reason ako, diba, to go back to Aomori. Puntahan ko yun ulit sa umaga naman next time. But I'll have to check pala. I'll have to fact check if pwede talagang pupunta ng umaga kasi nung chinek namin yung schedule ng temple, gabi talaga yung nakalagay doon na opening time. Kaya gabi din kami pumunta. I just wish na talagang pwedeng pumunta doon ng umaga because I can just imagine the beauty of the flowers and all the nice pictures we could have taken. So ayun guys, I hope na-enjoy din ninyo ang aming Aomori road trip. Sana tuwa kayo sa pagsama sa amin as we traveled from Akita to Aomori. But hindi pa doon nagtatapos ang ating Tohoku tour. So di ba nag-Akita na tayo nung day 1, nag-Aomori tayo nung day 2. Sa day 3, we'll explore more of Akita kasi marami pa namang pwedeng puntahan dito kasi sobrang ganda nitong city na to. But after we explore Akita tomorrow, dediretso naman tayo to Sendai. O di ba hindi pa tapos ang Tohoku tour natin. May Akita na, may Aomori na, may Sendai pa. So please like this video and subscribe para makita nyo pa ang the rest of our videos in this Tohoku trip. See you in my next video. Bye!